So eto na nga po mga idol, mga sir, gilas update po muli tayo at kay Justin Brownlee. Pero bago po tayo magsimula, hihiling lamang po ako ng isang like bilang suporta po sa ating YouTube channel. Ngayon po ay namomblema eto nga pong head coach ng Barangay Ginebra na si Coach Tim Cone dahil nga po kumpirmadong hindi makakapaglaro itong si Justin Brownlee. So tinitignan po natin yung sanction niya kung magiging 1 to 3 months ba o aabutin nga ba ito ng ilang taon. Matapos nga po magpositibo yung kanyang naging sample B test dito nga po sa anti-doping test, which is same urine naman ang ginamit, kaya po nagpositibo. So ginawa po yun ng SBP or ng kampo po ni Justin Brownlee para nga po mapababaan yung suspension niya, kaya hindi na nga po ikinontes or inapila pa yung sample B test sa panibagong urine test. So ngayon po, dahil malapit na nga po ang next season ng PBA, ngayong November 5 na po yan, ay namomblema po ang Barangay Ginebra dahil kahit meron po silang mga prospect po na posibleng import na kuhanin nga po sa Barangay Ginebra team, ay wala pa rin pong makuha na qualify doon sa kwalifikasyon or kalibre na same na laruan po ni Justin Brownlee. So kung titignan po ninyo, isa sa top 4 team sa PBA ang Barangay Ginebra. So kapag wala po itong import na si Justin Brownlee, ay posible pong baka bumaba din ang level o yung galing po ng mga player po or yung team ng Barangay Ginebra dahil wala si Justin Brownlee. So ang tinitignan natin ngayon yung plan B po na posibleng gawin nga po ni Coach Tim Cone, na alam naman natin very tried and tested na yung mga ganitong sitwasyon kay Coach Tim Cone, which is noong sa Gilas pa lang na lumalaban sila sa Asian Games, ang dami nang napatunayan ni Coach Tim Cone. So kayang-kaya niya pong i-handle ngayon. So ngayon po sinasala talaga ni Coach Tim Cone yung mga prospect import na posibleng kasing level po or kalibre ni Justin Brownlee, Noifi natin, na talagang pasok doon sa kwalifikasyon ng Barangay Ginebra. Ngayon po kasi kung titignan yung mabuti, marami talagang lumalabas na posibleng maging import ng Barangay Ginebra. Nandyan si Andrew Nicholson, meron pang ibang mga player na lumalabas which is hindi pa naman talaga sigurado, prospect pa lang din naman. So itong si Robert Bolick, sinasabi din ng ilan na posibleng nga din daw na mapuntang sa Barangay Ginebra, dahil nga po kinancel niya yung kontrata niya si B-League, Barangay Ginebra daw or TNT. Pwede po sa dyan sa dalawang team na yan. Ang mangyayari po dito, kung sakaling mapunta sa Barangay Ginebra itong si Robert Bolick, ay dagdag lakas po ito sa koponan po ng Barangay Ginebra. Alam naman natin na isang factor talaga dito yung galing ni Justin Brownlee, talagang napatunayan na yan. So dahil sa sanction, hindi siya makakapaglaro, posibleng kumuha muna pansamantala ng import. Pero yung kasing kalibre po nito nga, at ayon na nga rin po kay Coach Tim Cone, nakakalungkot mang isipin na walang Justin Brownlee sa Barangay Ginebra, ituloy pa rin ang laban. Ngayon po kasi kinakailangan na talaga ng matinding training po ng mga player po ng Barangay Ginebra para nga po ngayong darating na season, November 5 na po yan. So ilang araw na nga lang po ang bibilangin at magsisimula na. So ngayon po ang tanong po dito, si Justin Brownlee po ba, ilang taon po ba or ilang buwan ang kanyang suspension? Base na rin po sa ating mga natalakay or na research po na update kay Justin Brownlee. So ito po yung pinaka-latest natin na update. Si Justin Brownlee po ay nagpositibo nga po sa tinatawag po natin na sample B test sa anti-doping test. Bakit po? Kasi same urine po ang ginamit at yun nga po, dahil nga po sa updates nung mga nakaraan din na nagkaroon ng same issue kagaya kay JB na nagpositibo din sa carboxy THC. 3 months lang po yung naging suspension. At nakita naman natin, ayon na rin sa PIBA yon, etong kay JB posibleng maging 1 to 3 months lamang po dahil hindi na nga po tayo umapila. Kasi pag umapila pa at lumala or nakitaan pa ng positibo, alam naman natin baka dayain na naman ng China yung resulta, ay mas lalo pang lumala. Katulong naman po natin or siguro kakampihan naman tayo ng CAS dahil siyempre international yan hindi yan basta-basta at issue yan sa pangkalahatan, hindi lamang sa Gilas, Pilipinas. Well guys, marami pa tayong kaganapan and please pasuporta naman po sa ating YouTube channel para sa ating mga Gilas update. Maraming salamat.